Ito ang uri ng alok na trabaho na siyang dahilan ng mga pangarap. Isang pagkakataong magtrabaho bilang isang modelo sa masigla at tropikal na paraiso ng Thailand. Para kay Vera Kravtsova, ito ang lahat ng kanyang hinangad, isang pagkakataong sa wakas ay magtakda ng kanyang marka upang gawing propesyon ang kanyang hilig. Noong Setyembre 12, 2025, sumakay siya ng eroplano. Ang kanyang puso ay puno ng pananabik. Tuwang-tuwa na matupad ang isa sa kanyang pinakamalaking pangarap. Wala pang isang buwan nang lumipas, ang kanyang katawan ay matatagpuan sa ibang bansa. Natagpuan ito nang wala ang kanyang mga organo. Ito ang kwento ng panaginip na iyon at kung paano ito naging isang hindi maisip na bangungot. Ito ay isang kwento na nagsisilbing isang nakakakilabot at modernong babala. Kapag ang isang bagay ay tila napakaganda para maging totoo, maaaring ito ay isang nakamamatay na bitag. Upang maunawaan ang kakilakilabot ng nangyari, kailangan mo munang maunawaan ang liwanag na namatay. Si Vera Kravtsova ay ipinanganak sa huling araw ng 1978 sa Minsk. Ito ay isang malawak na lungsod na may halos 2 milyong tao, ang kabisera ng Belarus, isang bansang nakapwesto sa silangang Europa. Siya ang nag-iisang anak nina Sergey at Olga, na inilarawan ng lahat ng nakakakilala sa kanila bilang isang mapagkumbaba at dedikadong pamilya. At si Vera ay espesyal. Mula noong siya ay bata pa, hindi lamang siya interesado sa sining, isinasabuhay niya ito. Pagpipinta, musika, sayaw, ito ang kanyang wika. Nang makita ang kislap na ito sa kanilang nag-iisang anak na babae, ipinasok siya nina Olga at Sergey sa isang lokal na paaralan ng musika. Nais nilang umunlad ang kanyang talento at nangyari nga. Sa paaralang ito, natuto si Vera na sumayaw, kumanta at tumugtog ng ilang instrumento. Karamihan ay mga instrumentong hinihipan. Kahit sa murang edad na iyon, mayroon siyang talento na pumukaw sa atensyon ng mga tao. Habang ang ibang mga bata ay naglalaro sa mga kalye, si Vera ay nasa klase, nagpapraktis ng mga nota, humihinga ng musika at nangangarap ng isang entablado. Kahit anong entablado, siya ay isang mapangarapin, ngunit isa rin siyang manggagawa. Bilang isang teenager, binalanse niya ang kanyang mahirap na gawain sa paaralan na may part-time na trabaho sa isang restaurant. At ibinigay niya ang bahagi ng bawat sweldo sa kanyang ina para lamang makatulong sa mga gastusin sa bahay. Pagkatapos ng high school, gumawa si Vera ng isang desisyon na magtatakda ng kanyang landas. Pinili niyang huwag mag-aral sa universidad. Sa halip, pinili niyang maglakbay. Gusto ni Vera na makita ang mundo, maranasan ang mga bagong karanasan at kumita ng pera sa sarili niyang paraan. Kaya naman, bilang isang teenager pa lamang, sinimulan niyang tuklasin ang Asya. Noong 2018 sa edad na 19, nagpasya si Vera na umalis sa Belarus at lumipat sa China. Mula roon, binisita niya ang iba pang mga bansa sa Asya tulad ng Singapore at Vietnam. Bago siya umalis, noong 2017, lumahok si Vera sa isang lokal na talent show sa Minsk. Ito ay isang palabas na inspirasyon ng sikat na internasyonal na programa, ang The Voice. Ang pagtatanghal na ito na naganap sa isang nightclub sa lungsod ay kalaunan ay nagdulot ng maraming kalituhan. Maling iniulat ng ilang media outlet na si Vera ay nakipagkumpetensya sa opisyal na The Voice franchise na wala man lang sa Belarus. May larawan niya na kumakalat online at sa background makikita mo ang logo ng palabas. Ngunit ito ay isang backdrop lamang, isang bagay na nilikha ng mga lokal na organizer para sa mga kalahok na maaaring kunan ng litrato. Para maging malinaw, hindi kailanman lumahok si Vera Kravtsova sa opisyal na The Voice. Habang nasa China siya at sa iba pang mga bansang binisita niya, nagtrabaho si Vera sa anumang larangan na kaya niya. Ngunit ang kanyang talento sa musika ang nagbigay sa kanya ng pundasyon. Dati ay kumakanta si Vera sa maliliit at mausok na night bar sa mga lungsod sa Asya na kanyang binibisita. Sinasabing gustong-gusto ng mga tao na marinig siyang kumanta. At kapag pinahihintulutan ng mga lugar, nakakatanggap siya ng magagandang tip. Nagtrabaho rin siya sa pagmamodelo. Walang malaking bagay, ngunit kumita siya ng pera. At kahit libu-libong kilometro ang layo mula sa bahay, hindi siya nawalan ng komunikasyon. Kinakausap niya ang kanyang mga magulang. Bawat araw sila ang kanyang mga angkla na sumusuporta sa kanya ng walang kondisyon. Ang suportang iyon ay nakatulong kay Vera na manatiling determinado sa kanyang 2 malalaking pangarap.
ang maging isang sikat na mang-aawit at makita ang mundo. Ngunit pagsapit ng Setyembre ng 2025, ang pangarap na iyon ay nagsisimula ng maging malayo. Ngayon, 26 na taong gulang na si Vera ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Ang pagsisikap ay humihina, ang maliliit na gig ay hindi tumataas. Kailangan niya ng pahinga. Naghahanap siya ng isang malaking pagkakataon upang mailabas siya sa sitwasyong ito at sa wakas ay mapalakas ang kanyang karera. At doon ito lumitaw. Dumating ito sa pamamagitan ng social media, posibleng sa Telegram, isang plataporma na kilala ngayon bilang lugar ng pangangaso ng mga kriminal na recruiter. Perpekto ang alok. Napaka-perpekto. Isang part-time na trabaho sa pagmomodelo sa Bangkok ang kabisera ng Thailand. Halos hindi ka panipaniwala ang ipinangakong sweldo, nasa pagitan ng 3,000 at 5,000 dolyar kada buwan. Thailand, kilala sa mga tropikal na dalampasigan, mga sinaunang templo at isang makapangyarihang industriya ng fashion at turismo. Tila ito ang perpektong destinasyon para sa isang bata at ambisyosong babae tulad ni Vera. Nag-aalok ang mga ito ng detalyadong sesyon ng pagkuha ng litrato at mga kontrata sa pagmomodelo, mga bagay na lubos na naaayon sa kanyang mga layunin. May kumpiyansa at labis na pananabik, nag-post si Vera ng mga larawan sa social media na puno ng pananabik para sa bagong kabanatang ito. Para sa kanya, ito na ito. Ito ang pagkakataong gawing realidad ang lahat ng mga tao ng pangangarap. Sinabi ng kanyang pamilya na siya ay tuwang-tuwa, halos hindi makapaghintay, binibilang ang mga minuto hanggang sa makaalis siya. Ang problema ay, wala sa mga ito ang totoo. Siyempre, walang ideya si Vera. Sa sandaling iyon, masaya siyang naglalakad patungo sa bitag ng isang mandaragit. Noong Setyembre 12, 2025, sumakay si Vera sa flight na iyon patungong Bangkok. Ipinapakita ng mga talaan ng imigrasyon ng Thailand na dumaan siya sa automated passport control sa Suvarnabhumi International Airport. Nag-iisa siya. Ang mga kuha ng surveillance ay walang ipinakitang senyales ng pagkabalisa, walang pamimilit. Isa lamang siyang dalaga, nasasabik na magsimula ng isang bagong trabaho. Nagmensahe siya sa kanyang pamilya pagdating niya. Sa mga unang ilang araw, normal ang pakikipag-ugnayan. At pagkatapos noong Oktubre 4, tumigil ang mga mensahe. Ang pang-araw-araw na tawag sa kanyang ina at ama. Katahimikan lamang para sa isang magulang. Ito ang simula ng isang paghihirap na hindi mo maipaliwanag sa mga salita. Si Olga, ang kanyang ina, ay naghintay. Nanalangin siya. Pagsapit ng Oktubre 9, ang pag-aalala ay nauwi sa purong napakalamig na takot. Iniulat niya ang pagkawala ni Vera. Nakipag-ugnayan siya sa embahada ng Belarus sa Vietnam na sumasaklaw din sa Myanmar, pati na rin sa mga konsulado sa Bangkok at Yangon. Nagpadala ng mga katanungan ng embahada. Sinimula ng mga autoridad sa Myanmar at Thailand na subaybayan ang mga yapak ni Vera. Kinumpirma ng embahador ng Belarus, si Vladimir Borovikov, na umalis na si Vera sa Bangkok. Naglakbay siya patungong Myanmar noong Setyembre 20. Ngunit binigyang diin niya na noong panahong iyon walang maaasahang impormasyon tungkol sa kung nasaan siya o kung ano ang kanyang legal na sitwasyon. Kalaunan ay sasabihin ng mga autoridad ng Thai na walang ebidensya na siya ay dinukot sa lupa ng Thai. Ngunit ang katotohanan ay isang timeline mula sa isang pelikulang horror. Ilang araw pagkatapos makarating sa Thailand, pinuntahan ni Vera ang kanyang bagong employer, ang recruiter ng modeling. Sa eksaktong sandaling iyon sumara ang bitag. Hindi siya binigyan ng kontrata, sinalubong siya ng puwersa. Kinuha nila ang lahat sa kanya, ang kanyang pasaporte, ang kanyang telepono, ang kanyang mga gamit, ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay sa pilitang dinala siya patawid ng hangganan, ipinuslit sa Myanmar, isang bansang winasak ng digmaang sibil at kilalang-kilala bilang isang black hole para sa human trafficking at pagsasamantala. Mahirap sabihin ang sumunod na nangyari. Ang mga kidnapper, pinilit nila si Vera na makipagtalik. Pinagsamantalahan nila siya sa lahat ng posibleng paraan. At nang matapos sila, malayo pa sa katapusan ng kanyang pagsubok, pagkatapos ay napilitan siyang magtrabaho. Dinala siya sa isang palihim na call center. Ngayon, kapag narinig mo ang call center, maaaring maisip mo ang isang gusali ng opisina. Kailangan mong burahin ang imaheng iyon sa iyong isipan. Hindi ito mga opisina, ito ay mga kuta. Ito ay mga bilangguan. Ang mga compound na ito ay pinapatakbo ng mga gang ng mga Tsino.
na may buong suporta ng mga lokal na milisya. Napapaligiran sila ng matataas na pader, may barbed wire sa ibabaw at may mga armadong gwardiya. Lahat ng ito ay dinisenyo upang pigilan ang sinumang bihag na makatakas. Sa loob, ang mga lugar na ito ay mapanlinlang. Mayroon silang mga restaurant, tindahan, maging mga spa. Ang mga ito ay dinisenyo upang magmukhang isang campus, ngunit sila ay isang ginintuang hawla. Ayon sa isang ulat mula sa UN Human Rights Commission noong Pebrero 2025, tinatayang umaabot sa 120,000 katao mula sa 21 iba't ibang bansa ang ikinukulong sa ganitong uri ng pang-aalipin sa Myanmar ngayon. Sila ay pinagsasamantalahan para sa cyber fraud, pinipilit na pumasok sa prostitusyon at sa pinakamatinding mga kaso, ginagamit para sa organ trafficking. Napilitan si Vera na gumawa ng mga peking profile sa mga dating site. Gamit ang kanyang sariling hitsura, sarili niyang mga larawan, napilitan siyang akitin ang mga mayayamang lalaki sa mga pakana na kilala bilang mga romance scam. Ang kanyang trabaho ay bumuo ng isang pekeng emosyonal na relasyon, makuha ang kanilang tiwala at pagkatapos ay mangikil ng pera para sa mga mapanlinlang na pamumuhunan, para sa mga katang-isip na dahilan, para sa mga agarang hindi umiiral na mga pautang. Ang mga tao sa mga call center na ito ay napipilitang magtrabaho sa nakakapagod na mga shift, minsan ay hanggang 16 na oras sa isang araw. Sila ay nasa ilalim ng patuloy na pagmamatyag. Wala silang access sa kanilang mga personal na gamit, walang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. At kung hindi mo matutugunan ang iyong kwota, kung hindi ka manloloko ng sapat na pera, mabigat ang parusa, pisikal na pananakit, mga banta ng sapilitang prostitusyon, o kamatayan. Kamakailan lamang noong Oktubre 23 mayroong kaunting pag-asa sa madilim na mundong ito. Halos 700 katao ang nakatakas mula sa isa sa mga compound na ito. Ang pagtakas ay nangyari pagkatapos ng isang operasyon ng militar sa loob ng complex. Kasunod ng insidente, ang mga puwersa ng Thai ay nagbigay ng tulong pang-emerhensya sa mga takot na nakatakas. Isang grupo ng mga kalalakihan at kababaihan mula sa lahat ng iba't ibang nasyonalidad. Ngunit para kay Vera, walang makakatakas. Si Vera, ang babaeng mahilig sa musika, ang babaeng tumatawag sa kanyang inaaraw-araw, hindi siya isang mahusay na manloloko. Pagkatapos ng mga linggong walang kita para sa kanyang mga bumihag, itinuring nila siyang walang silbi. Ngunit hindi pa sila tapos sa kanya, may halaga pa rin siya. Ibinenta siya. Ibinenta sa isa pang kriminal na grupo. Isang grupo na nagpapatakbo ng isa sa mga pinakakakilakilabot na kalakalan sa mundo. Ang network ng organ trafficking. Ang ginawa nila sa kanya ay ang mismong kahulugan ng hindi makatao. Kinuha nila siya. Karamihan sa kanyang mga organ ay tinanggal upang ibenta sa black market ang kanyang katawan. Ang natira nito ay itinapon sa isang kagubatan, binutasan. Natuklasan ito kalaunan ng mga lokal na residente na agad na nag-alerto sa mga autoridad. At sa sandaling iniisip mo na ang kwentong ito ay hindi na magiging mas malupit pa, nangyayari nga. Habang ang pamilya ni Vera ay balisang nakikipag-ugnayan pa rin sa mga embahada, nananalangin pa rin at umaasang nawawala siya, tumunog ang kanilang telepono. Mga kriminal iyon. Humihingi sila ng $250,000, $500,000 kapalit ng pagbabalik ng kanyang katawan. Wasak ang pamilya. Hanggang sa sandaling iyon wala silang ideya kung ano ang nangyari. Wala silang ganoong kalaking pera. Tumanggi silang magbayad, ngunit nagmakaawa sila. Pakiusap lang, ibalik ang kanyang katawan. Pagkatapos, isa pang hindi nagpapakilalang mensahe. Ito ay nagsasabing si Vera ay ipinagpili para sa kanyang mga organo at ang kanyang katawan ay na-cremate na. Mas nakakalito ang opisyal na kwento. Isang dokumento mula sa Myanmar na may petsang Oktubre 16, 2025 ang ipinadala sa pamilya. Sinasabi nito na si Vera ay namatay dahil sa atake sa puso sa nayon ng Hlu at siya ay na-cremate ng araw ding iyon sa nayon ng Ingyin. Ito ay halos tiyak na isang kasinungalingan. Isang pagtatakip na ginawa upang itago ang isang kriminal na gawain at maiwasan ang isang internasyonal na insidente, lalo na't ang gobyerno ng Myanmar ay nasa gitna ng isang brutal na digmaang sibil.
Para mas lumala pa ang sitwasyon, ang Belarusian ambassador si Vladimir Borovikov ay hayagang pinuna ang media na sinasabing karamihan sa impormasyon ay mali at batay sa mga chismis. Iminungkahi pa niya maaaring may posibilidad pa rin na buhay si Vera, ngunit paano? Paano siya mabubuhay kung ang mga autoridad ng Myanmar mismo ay naglabas ng isang dokumento na nagsasabing siya ay patay na at na-cremate? Sa huli, ang pamilya ni Vera Kravtsova ay naiwan sa isang estado ng lubos at hindi matiis na paghihirap. Nasa dilim sila. Hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari sa kanilang anak na babae. Hindi nila alam kung nasaan ang kanyang abo, kung siya ba ay na-cremate. Gusto lang nila ng isang bagay, kahit ano, na simbolo ng kanilang anak na babae na maibalik sa Belarus. Ang kakulangan ng kalinawan kasama ang mga autoridad na nagbibigay ng magkasalungat na impormasyon ay ginagawang halos imposible ang anumang tunay na investigasyon sa mga rehiyong kontrolado ng milisya. Ang kaso ni Vera Kravtsova ay isang madilim, gusot na sapot ng mga kasinungalingan, pagsasamantala at hindi maisip na kalupitan. Ito ay isang kwento na tila imposible, ngunit ito ay nakakatakot at trahedya totoo. At diyan na natin ititigil ang kwento para sa ngayon. Mula sa kaibuturan ng aking puso, salamat sa inyong pagtangkilik at pagtulong sa inyo na malampasan ito. Pakibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Binabasa ko ang lahat ng aking makakaya. Sa lahat ng sumuporta sa aming gawain, hindi ko kayo lubos na mapasalamatan. Kayo ang makina na nagpapahintulot sa akin na patuloy na ituloy ang mahahalagang kwentong ito para sa kamanghamanghang komunidad na ito. Marami pang darating. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo.